tayo. Magluluto po tayo ng pinakbit na gulay. Yan po yung mga recipe po. Saw po, baboy. Yan po. Lalagyan ko po siya ng bunga ng malunggay. Ito po ay masustansya. Healthy po yan sa ating katawan. Kaya kailangan paminsan-minsan po kumakain po tayo ng gulay everyday. O kahit hindi naman po sa everyday, palitan po natin siya ng isda. Yan po. Para po lumakas po ang ating pangangatawanan. Yan po yung recipe ko po ngayon. Beef. Magano po, binabalatan ko muna po yung bunga ng malunggay. Yan po yan. Tapos po, mayroon po akong sahog na kalabasa, sitaw, okra, at saka po ampalaya, talong. Yan po yan, ang sahog ng aking pinakbit. At lalagyan ko po siya ng saging na saba para po may vitamins po siya. Yan po mga madam. Ang pagsahog ko naman po, ito pong karni. Baboy po. Yan po ang pagsasahog ko. Mayroon din pong isda para po sa mga apo ko. Pipirito po sila ng isda mamaya. Mga madam, paano po ba kayo nagluluto ng pinakbit? Nagtataka po kayo siguro kung bakit nilalagyan ko po siya ng saging saba. Yung pinakbit ko. Natutunan ko lang po yun sa kapatid ko, panganay. Tinitignan ko po kasi siya. Minsan, pag nagluluto po siya, nilalagyan po yun ng saging na saba. Tinanong ko po siya, bakit nilalagyan ng saging na saba, kuya? O daw, para daw yung cholesterol natin matatanggal. Diba po? Yan po. Ito na po, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po siya igigisa. Mga madam, maya-maya po ipakikita ko po sa inyo kung paano ko po igigisa. Kaya po, iaano muna po natin yung pag-vlog ko. Maya-maya lang po kasi baka po maano po kayo dahil po nagbabalat pa lang po ako ng malunggay. Medyo matagal-tagal po ito. Kaya mag-i-stop muna po tayo. Maya-maya lang po ng konti pag nag-gisa na ako. Bye-bye po!